Hindi ko lubos maiisip kung papaano ako napapayag ni Colton sa kahilingan niya kagabi. Matapos ang paglalaro ng basketball ay nagpaalam na rin naman si Max. Sumunod naman sa kanya si Gavin na kinausap pa ako bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. I just want to ask permission, aniya. Nasa tapat na kami ng kanyang sasakyan. Pwede ko bang ipakilala si Colton kay Mama bukas? Kung okay lang naman sa'yo. Hindi ba siya maguguluhan? Baka mas maigi kung ipaliwanag mo muna kay Ma'am Linda bago may pakilala mismo si Colton sa kanya. Suwestiyon ko. It's fine, I know my mother. Kampante niyang sinabi. Pinagmasdan niya ng mabuting itsura ko. Nakita niya sigurong pag-aalinlangan ko kaya nagpatuloy siya. She can handle it. I'm even confident that she'll be really happy. Nakita ko matinding kumpiyansa sa aura niya. Dahan-dahan ako nitong nahikayat. Sige, pero kapag nagka-problema, sabihan mo lang ako. On duty naman ako bukas kaya nasa pillars lang ako. Sumilip ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa mapanglaw na mga mata ay muli siyang napabaling sa pintuan ng bahay bago ako sinulyapan. Thank you, Loretta. Pasensya na talaga sa nangyari kanina. About our son's allergy. Munti ko nang mapahamak ang anak natin. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman alam. Kalimutan na natin yon. Napangiti ako dahil sa naalala. At saka nga diba sabi niya, mas makikilala mo pa siya sa mga gusto't hindi niya gusto? Nahawa na rin siya ng ngiti ko. Tama ka nga, Colton is a very understanding despite his condition. Gusto ko rin sanang hingi ng number at address ng doktor niya. I want to know more about our son's condition. Tumango ako. Sige, iti-text ko sa iyo mamaya hindi kaya ay bukas. Kinabukasan nawala rin naman ito sa isipan ko, pansamantala dahil sa pag-iisip sa magiging pagkikita namin ng ina ni Max para sa pananghalian. Tingin mo, mata pobre yung nanay ni Doc Max? I mean, base sa itsura. Si Kim na hindi na talaga napigilan na sarili tinarap na si Hana. Ngumuso si Hana habang halatang pinag-iisipan ng tanong ni Kim. Parang, ewan ko ba? Ayaw ko maging judgmental. Inikot naman niya ang inupo ang swivel chair at sa abalang si Nurse Cara naman humarap. Ano sa tingin mo, Nurse Cara? May mga taong stricto tingnan pero kapag nakilala mo mabait naman. Let's just hope na ganun si Dr. Arcega. Sagot niya. Huwag na kayong mag-alala para sa akin, kaya ko ng sarili ko. Sabi ko sabay ngiti. Naalala ko tuloy ang mga naging kaibigan ko noon na sina Ma'am Daylin at Ate Jalay dahil sa concern na ipinapakita ng mga kasamahan. Kamusta na kaya sila? Pinasadahan ako ng tingin ni Kim. Sigurado ka ba na hindi ka na magbibihes? Yang uniform lang talaga natin ang isusuot mo? Umiling ako sabay baba ng tingin sa suot. Hindi na, at saka sabi naman ni Max na hindi formal meeting kaya dapat komportable lang ako. Alam naman ng mami niya na may trabaho ako ngayon. Saglit lang ang lunch. Doc Max is in, anunsyo ni Hana. Tumayo na ako sabay kuha ng maliit na bag. Ready? Si Max na nakatayo na sa harap ng desk. Tinanguan niya ang mga kasama ko bilang pagbati. Ngumiti ako tinanguan siya. Tahimik kami sa loob ng kanyang sasakyan. Siguro ay hinayaan din ako ni Max na mapag-isa sa mga iniisip. Medyo kabado rin naman ako sa magiging formal na pagkikita namin ng kanyang ina. Hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya magiging pakikitungo niya sa akin. Are you nervous? Aniya, nang hinto na kami sa tapat ng isang eksklusibong restaurant. Kinagat kong ibabang labit binalingan siya. Medyo. Don't be, you're with me. Puno ng kumpiyansang sabi niya. Nauna siyang bumaba ng sasakyan at pinagbuksan niya naman ako ng pinto nito. Iginala kong tingin sa kabuuan ng restaurant bago siya muling tiningnan. Nandiyan na ba sa loob ang mami mo? Kunot-noo siyang napasulyap sa kanyang cellphone. Kadarating lang din niya. Nagangat na siya ng tingin sabay lahad ng kamay. Let's go? Tinanggap kong kamay niya at siguro dahil na rin sa nararamdamang kaba ay mahigpit itong hinawakan. Ngumisi lang siya at nagsimula na kami maglakad papasok sa loob. Mabilis na natuntun ng aking mga mata ang kinauupuan ng mami niya. Kagaya noong una ko siyang nakita ay muli na naman ako namangha sa sopistikadang aura niya. Nakasuot siya ng white chiffon sleeveless blouse at meron ding puting coat na nakapatong lang sa magkabilang balikat niya. Tinernohan niya ito ng white pants.
Bahagya siyang tumayo at kumaway nang makita kami ni Max. Medyo naibsan ang kaba ko nang makita ang kanyang pangiti. Hindi na kami nagtagal pa sa kinatatayuan namin at nilapitan ang ina niya. Hindi nakalagpas sa akin ang mabilisang pagpasada ng mapanuring tingin ng kanyang ina sa akin. "Hello Loretta, I've heard so much about you, iha." Mainit niyang pagbati sabay beso. Medyo natigilan ako dahil sa gulat sa magaang pakikitungo ng ina ni Max sa akin, ngunit kaagad din namang nakabawit sinuklian ang pagbeso niya. "Hello din po." Sumunod naman si Max sa kinagka ng ina sa pisngi. "Let's take our seats and then decide what to eat," sabi ni Doktora Hernandez, sabay muestra sa upuan. Naupo na kami ni Max sa bakanting silyang nasa tapat niya. Inabutan niya ako ng isang menu. Ramdam ko pa rin ang titig ng ina niya sa akin, kaya naman mula sa menu nag-angat ako ng tingin. Nakita kong pagngiti niya sa akin. Ngumiti na rin ako pabalik. Maya-maya pa ay nilapitan na kami ng waitress. Sinabi namin ang mga order sa kanya at pagkatapos ay umalis na rin siya. "So, how's work, iha?" Panimula ng kanyang ina. "Okay lang naman po." "Please, don't work too hard. My goodness, I've heard about that incident with one of the residents. Mabuti na lang at nando sa Senator Del Faro." "I've taken care of it, Mom," agap ni Max. "We transferred that resident to a mental institution where her needs will be catered." "Huwag na nating pag-usapan. It's a bad memory and I don't want Loretta to be reminded of it again." Tumangutang ang kanyang ina bilang pagsang-ayon. Of course, I understand, iho." Muli niya akong tiningnan at mapagpaumanhing initaan. "I'm so sorry, iha. There's nothing for you to be sorry po, madam." Magalang kong sambit. Napasinghap siya sabay dampi ng palad sa aking kamay. "Please, call me Tita Aurelia, since you are my son's girlfriend." Natigilan ako sa sinabi niya. Tumikim naman ang katabi kong si Max. "Naniligaw pa ako, mama." "Di pa kami." "Oh." Ang palad na dinampi niya sa aking kamay ay tinakip niya sa sariling bibig. "I am so sorry. Akala ko kayo na. Ang hina naman pala nitong binata ko." Aniya, sabay baling sa pansin ko medyo namumula ng si Max. "Anyways, how's Colton? Next time na mag-lunch tayo, you should bring Colton along. I want to meet him." Sa dami ba naman na naikikwento ni Max sa akin tungkol sa kanya? Napatingin ako kay Max. Nakita ko mga mata niya na para bang nagsasabing, "See, I told you so." Muli kong tinignan ang ina niya. Okay naman po siya. Salamat po't susubukan ko." Nahiya kong sinabi. Naalala ko rin ngayong araw pala ang sinabi ni Gavin na ipapakilala niya si Colton sa ina. Naputo na rin ang usapan namin dahil sa pagdating ng mga pagkain. Ang kaba na kanina ko pa nararamdaman ay unti-unti nang nawawala. Mabait naman palang ina ni Max. Sa bawat usapan ay ramdam kong gusto niya akong isali. Nangumusta rin siya sa nanay ko. Naging maayos ang aming pananghalian at matiwasay ang magaang usapan. Kinahaponan ay pinuntahan ko ng kwarto ni Nanay Linda. Alam kong naroon na sa loob ang mag-ama ko dahil ito ang naging usap-usapan ng mga kasama sa trabaho. Pagbalik ko mula sa pananghalian kasama ni Max at kanyang ina. Kahit man bahagyang nakabukas ng pinto ay kumakatok pa rin ako bago pumasok. Medyo nabigla ako sa bumungad sa vision ko. Nakita ko si Colton na nasa tabi ni Nanay Linda sa kama. Namamangha siya habang pinapakita ni Nanay Linda ang kanyang mga ginuguhit na larawan sa sketchpad. Dahil sa pagiging abala na anak ko'y hindi na niya napansin ang pagpasok ko. "Colt, your nanay is here." Si Gavin ang tahimik na nag-anunsyo nito. Agarang nagangat ng tingin ng anak ko. Nang makita ako'y mabilis siyang bumaba mula sa kama. "Nanay!" Yumuko ako, tinagkan siya sa bandang ulo. "I have another wawa. How cool is that?" Tuwang-tuwang sabi niya sabay sulyap kay Nanay Linda. Base sa narinig ko mula sa kanya ay mukhang kanina pa nagkakilala ang dalawa. Nginitian ko si Colton at tinignan si Nanay Linda. Malungkot ang kanyang ngiti habang nagmamasid sa amin na anak ko. Binalingan kong anak. "Nanay has to work na muna, okay?" Maintindihin siyang tumango. Bitbitan tray ng mga gamot ay nilapitan ko si Nanay Linda sa kanyang kama. "Inom po muna kayo ng gamot."
Hindi ko magawang magangat ng tingin sa kanya. Nahihiya ako sa sarili dahil sa mga kasinungalingang sinabi. Hindi man siya nagsasalita ay batid ko naman na pinagmamasdan niya ako. Dahan-dahan kong kinuha ang tableta mula sa lalagyan nito. Kinuha ko na rin ang isang baso ng tubig. Tahimik niya lang na tinanggap ang baso ng tubig at ininom ang tableta. Matapos na magampanan ng trabaho, sa unang pagkakataon ay para na ako nangangapa sa dilim habang iniisip ang susunod na sasabihin. I'm sorry po, anas ko na lang. Naduduwag pa rin na magangat ng tingin na natili siyang tahimik. Iisipin ko na sana nagalit siya sa akin ngunit nagulat na lang ako na bigla niyang kunin at hawakan ang isa kong kamay. Dahil sa ginawa niya unti-unti ako nagangat ng tingin. Nakita ko na may mga luha na nangingilid sa kanyang mga mata. Sobra siguro naging paghihirap mo, Loretta, bulong niya. Hinaplos niyang kamay kong hawak niya na para bang pilit na pinapawi ang paghihirap na kanyang tinutukoy. Napapikit siya ng marin at kumuwala ng mga luha. Sinabi sa akin ni Gavin ang lahat. Ang mga paghihirap mo, ang mga pasakit mo. Dahil sa kakatitig sa kanya hindi ko malang namalayan na ang mga mata ko'y nagbubuhos na rin pala ng sariling mga luha. Patawarin niyo po ako sa mga kasinungalingan ko. Shh! Agap niya. Bakit ka ba humihingi ng kapatawaran? Hindi ko lubos maisip ang mga sakit na dinaranas mo sa mga panahong halos masira ng buhay mo. Patawad, iha. Patawarin mo rin sana ang mga pagkukulang ng anak ko. Niyakap ko siya at pinaramdam sa kanya ang pagpapatawad ko. Siguro naman ay darating ang araw na hindi niya na ito may papaalala. Dahil sa karamdaman ngunit alam ko namang hindi ito makakalimutan. Ako ang alaala nito para sa aming dalawa. Why are they crying, tatay? Tinig kong tanong ni Colton sa likuran. Hindi ko narinig ang sinagot ng kanyang ama. Matapos ang yakapan ay napunta na sa magagaang paksa ang usapan. Sa halos 2 oras na pamamalagi ko sa kwarto ay pinakita ko kay Nanay Linda ang mga pictures ni Colton na naisave ko sa cellphone simula nung sinilang ko siya. Hindi na ako masyadong nagkwento dahil naikwento ko naman ng halos lahat tungkol kay Colton sa kanya noon. Kahit nasa bandang sofa lang sina Gavin. At ang naglalaro si Colton ay ramdam ko naman ang titig ni Gavin sa akin. Tiningnan ko siya at ngumiti. Tila puno naman ng pasasalamat ang ngiting sinukli niya sa akin. I thought she would hate me for what I did to you. I was expecting that she would hate me. Si Gavin. Magkatabi kami nakaupo sa sofa habang pinagmamasdan ang maglola na masiglang nag-uusap malapit sa may bintana. Tingin ko naman hindi marunong magalit ang mama mo, sagot ko. Magkasabay kaming natahimik. Pwede bang ako na maghatid kay Colton mamaya sa bahay niyo? Tiningnan ko siya. May pupuntahan pa ba kayo pagkatapos dito? Wala na. Wala sa sarili niyang pinalandas ang kanyang dila sa ibang labi. Pwede rin na sumabay ka na sa amin. Kung hindi pa okay ang sasakyan mo, tinitigan ko lang siya. Napatikim siya at nag-iwas ng tingin. Naikwento lang sa akin ng anak natin na nasiraan ka raw ng sasakyan kahapon. Kaya ka ba inihatid ng maliligaw mong doktor? Inignora akong tanong niya at marin siyang tinitigan. Hindi ka ba nag-aalala na baka may makakita? May makaalam na may anak ka na sa labas? Pumiyok ang boses ko sa huling binitawang salita. Mabilis niya ako muling binalingan. Tumangon siya na parang inasahan na niya ang paksang nasambit ko. I want my son to have my name. With your permission, I want to start taking care of the papers. Hindi ka ba nag-aalala na baka masira ang pangalan mo? Matapang kong tanong. Hindi ka naman ordinaryong tao lang. You are a senator of this country. Masakit na emosyon na lumandas sa kanyang mga mata. Sumidi ang titig niya sa akin. Hanggang ngayon ba, nag-aalala ka pa rin sa magiging kahihinatnan ng karir ko? I'm just being realistic, Gavin. Umigting ang kanyang panga, ngunit wala naman ako nakita ni anong bahid ng galit sa kanyang mga mata ko, hindi purong determinasyon lang. I don't care about my career. Kahit noon pa man wala na akong pakialam dito pagdating sa'yo. Even in the past, I was willing to give up everything for you. That's how much I love you. Mapaghanap na ngayon ang tingin ay pinupukol niya. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin yan klaro sa'yo, Loretta?
Hindi ko na siya kaya pang magawang tingnan ng diretso. Kapag nagiging ganito talagang takbo ng usapan, pakaramdam ko, naduduwag na ako. Dinig kong marahas niya ang pagbuntong hininga. Nang sulyapan siya'y nakita kong sa nakangiting anak na namin siya nakatingin. That same goes to my son. I don't want to be a coward father to him anymore. I am willing to lose everything for my son. Binalingan niya ako. And for you. Tumatak sa isipan kong huling sinabi ni Gavin, kaya naman hanggang kinabukasan ay ito pa rin ang gumagambala sa isipan ko. Hindi rin ako nagpahatid sa kanya dahil naging maayos naman ang sasakyan ko. Puntahan mo na sila, panunodyo na naman ni Donita. Palibas ay Sabado, binisita ko siya sa kanyang parlo na pinatayo niya dito lang din sa Makati. Hindi nga ako pupunta, all boys nga hindi ba? Sagot ko sabay sulap sa kamay na pinapamanicure. Nagiging kulay pink na ang kuko ko. Obvious naman kasi na gusto mo silang puntahan. Nandun naman si Ate Susan bilang chaperon ni Colt, hindi ba? Nasaan daw ba? Sa exclusive sports center? Oo, hindi ko sila pupuntahan. Nag-aalala lang naman ako. Inirapan niya ako. Nag-aalala ka na baka magsuntukan ng past at present mo? Huwag kang mag-alala, Day. At nandun si Colton. May referee. Umakto siyang nag-iisip, mabilis nagbagong ngisi niya at naging malisyoso na to. Puntahan na lang kaya natin, baka boxing nang nilalaro nila at wala nang pangitas na saplot sina Doc at Senator. Roar! Napatingin ako sa kanyang babaeng empleyado na siyang nagtatrabaho sa kuko ko. Mukhang wala naman itong pakialam sa mga pinagsasabi ng boss niya. Tumigil ka nga, saway ko. Ilang minuto pa kami natahimik bago ko muling nagsalita. Sisilip lang ako at pagkatapos aalis din. Sige, makikisilip na rin ako, bungis-ngis niya. Nagpa siya kaming i-check lang talaga ang lagay ng tatlo at pagkatapos ay aalis din kaagad. Mula sa parlor ni Donita ay nagpunta na kami sa Huggins Sports Center. Isang eksklusibong gusali kung saan naroon na halos lahat ng equipments na mga laro. Nang makarating doon ay nag-visitor's log pa kami at nagbayad ng entrance fee dahil hindi naman exclusive member. Tinext ko naman si Max at ang sabi niya ay nasa table tennis room daw sila. Tinuntun namin ito ni Donita. Nang mahinto na sa tapat ng malaking pinto ay may staff na nagbukas nito para sa amin. Tumambad sa paningin ko si Gavin na wala na saplot pang itaas at tanging jeans na lang ang naiwang suot. May hawak siyang raketa sa isang kamay na mabilis at eksperto niyang pinaiikot habang hinihintay naman ang pag-serve ni Max ng bola sa tapat niya. Maski si Max ay nakasuot lang na manipis na puting sleeveless shirt. Umawang ang labi ko habang pinagmamasdan ang tagaktak na pawis ni Gavin na lumandas mula sa kanyang noo pababa sa kanyang malapad na dibdib. Hindi ko na napigilan pang sarili at binilang na talagang abs ni Gavin. Napakunot ang noo ko. Nadagdagan pala ang mga ito simula noong naghiwalay kami. Pahingi ng kanin, Day! Pabulong na tili ni Donita sa tabi ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil sa sinabi ni Donita, napagtanto ko na kanina pa pala ako nakanganga habang tinititigan ang dalawa. Mabilis kong itinikom ang bibig at hinagilap ang anak sa loob. Nakita ko siya na nakaupo na sa may sulok habang pinupunasan ni Ate Susan ang maliit na tuwalyang kanyang likod. Tuloy-tuloy nang ginawa kong pagpasok. Sumunod naman sa likuran ko si Donita. Mukhang hindi rin naman nila kami napansin dahil nagsimula na naman sila sa walang humpay na pagpalo ng bola ang dalawa. Nahalata ko rin na sa kanilang mga itsura na parehong pawisan at mukhang kanina pa silang naglalaro. Nalukot ang mukha ng anak ko pagkakita sa akin. Are you here to pick me up, nanay? Malungkot niyang tanong, bumuntong hininga ko. No, not yet. Naupo na ako sa katabing silya. Tumabi naman sa akin si Donita na hindi pa rin tinatanggal ang tingin sa dalawang naglalaro sa harap. Kanina pa ba yung dalawa sa paglalaro, ate? Sabay baling ko kay Ate Susan. Naku, oo ma'am. Halos 2 oras na nga eh. Wala yata sa kanilang gusto magpatalo. Dahil sa naging pahayag niya, ay muli na naman ako napasulyap sa dalawa. Halos hindi ko na makita ang maliit na bola dahil sa mabilis na pagtatapon nila nito ng bawat palo. Kung titingnan ay daig pa yata nilang mga professional na atleta dahil sa napakaseryosong pagturing sa laro. Go Doc, Sen! Biglang hiyaw ni Donita sa tabi ko.
Sa naningkit na mga matay binalingan ko siya. Bakit, Doksen? Dahil ship ko silang dalawa. Kapag hindi ka pa talaga pipili, ako nang aangkin sa kanila. Aniya na hindi man lang ako tinitingnan. Nasa dalawa lang ang atensyon. Napasimangot na lang ako sabay iling. Muntik nang malaglag ang pangako nang makita ang halos pagtama ng bola sa mukha ni Max. Eksahedera namang napasinghap ang kaibigan ko. Hindi rin ito naging sagabal sa paglalaro dahil nagpatuloy pa rin ang dalawa. Ilang minuto ang lumipas ay nakarinig kami ng isang chime. Magkasabay na nahinto ang dalawa sa paglalaro at parehong napayuko habang hinahabol ang hininga. Bigla ko inabutan ni Donita ng 2 puting tuwalya. Hindi ko napansin kung saan niya nakuha ang mga ito. Punasan mo ng mga pawis yung 2 na sigurado kung para sa'yo, utos niya. Bakit naman ako? Reklamo ko. Ngumuso siya. Alangan namang ako. Ako bang pinag-aagawan dito? Nanatili lang ako nagmamatigas na nakatingin sa kanya, kaya umirap siya. O sige, ako na! Kahit labag sa kalooban ko't dahil mabuti akong kaibigan, ako na magpupunas ng mainit nilang pawis. Parang gustong-gusto mo naman, tuso siyang ngumisi. Oo, Day, bet ko. Anyways, ayaw ko naman silang ma-disappoint kaya ikaw na. Naglahad ako ng kamay para sa mga tuwalya. Akin na. Ay sus, pa-hard to get pa. Bibigay din naman pala. Inignora ko siya at tumayo na daladalang 2 tuwalya. Una ko nilapitan si Max na halatang nagulat nang makita ako. Umayos siya ng tayo sabay tanggap sa inabot kong tuwalya. Tumikim siya at nagsimula ng punasan ng pawis. Kanina ka pa? Medyo. Masyado kayong nadala sa paglalaro kaya siguro hindi niyo ako napansin. Sorry. Aniya sabay sulyap sa nakatayo sa tapat na si Gavin. Sinundan ko tingin niya at nakita ang pag-iwas ang tingin ni Gavin sa aming dalawa ni Max. Matalim niyang tinititigan ng pader. Minuwesta kong isang hawak na tuwalya kay Max upang iparating ang balak kong susunod na gagawin. Tumangula siya na isang beses. Si Gavin naman ang tinungo ko. Siguro napansin niya paghinto ko sa kanyang tabi kaya nilingon niya ako. Kaagad ko inabot sa kanya ang tuwalya. Thank you, marahan niyang sinabi. You're welcome. Mahinang tugon ko sabay iwas ang tingin dahil kasalukuyan na niyang pinupunasan ng dibdib. I didn't see you coming, si Gavin. Hindi mo lang ako napansin. Napatikim ako dahil para yatang may tunog pagtatampo sa sinabi ko. I mean, busy kayo ni Max sa paglalaro kanina. Awkward siyang mahinang natawa. Oo nga. Tatay, what would be our next sport? Si Colton na lumapit na sa amin. Muli ako napasulyap kay Gavin. Pansin kong nakasuot na siya ng t-shirt. Napasulyap muna siya sa suot na relo bago binalingan ng anak naming nakatingala sa kanya. It's already 4 in the afternoon. Aren't you hungry, Colt? Well, since you mentioned it, Tatay, I think I'm kinda hungry. Sabay na umangat ang sulok ng mga labi ng dalawa. Halos mapawang naman ang mga labi ko dahil sa mas nagiging dipina na pagkakahawig ng itsura ng mag-ama. Hindi nga may pagkakaila. Hinarap ako na nakangisi pa rin si Gavin. Can we have an early dinner together? I can make us a reservation. What do you think? Sige, sabihan ko lang si Max. Tss, isasali pa talaga. Bulong-bulong niya. Nagtagpo ang kilay ko. Ha? Wala, I'll just take my bag and shower. Sagot niya sa mas malakas na boses. Hindi na ako tinignan pa. Nagpaalam muna siya sandali sa aming anak na mabilis naman tumakbo. Papunta kina Donita at Ate Susan, kunot-no kung sinundan ng tingin ng papalayong likod ni Gavin. Ano kayang ibig niyang sabihin kanina? Huwag niya sabihin na ayaw niyang imbitahan ko si Max. Ang sama ko namang tao kung iignorahin ko lang siya. Hindi na ako nagdalawang isip at nilapitan na si Max. Kasalukuyan siyang umiinom ng tubig mula sa bottled mineral water. Nakasampay na sa likod ng upuan ang tuwalyang binigay ko sa kanya kanina. Magdi-dinner kami ni Colton. Gusto mo bang sumama? Hindi ko alam kung ano nagudyok sa akin para hindi banggitin si Gavin na siyang nag-imbita. Napatingin siya sa suot na relo bago ko bigong tinignan. That's too bad. I have a private consultation later at 4:20. Ganun ba? Sige, next time na lang. Napasintido siya. Maya-maya pa dinukot siya sa bulsa ng cellphone niya. May tinignan siya dito. Let me check if I can request for a swap. Naku, hindi na. Wag na.
Ayaw ko namang makaabala pa. May next time pa naman? Agap ko. Ilang segundo pa niya akong tinitigan lang at saka pagod na napabuntong hininga. I'll take you and cool out next time for the dinner. I'm sorry. Okay lang, we can wait. Inihatid ko muna si Max sa labasan. Nagkukwentuhan pa kami habang naglalakad. Aakit na sana ako pabalik na makasalubong na sina Colton, Donita at Ate Susan. May dalawang lalaki na kahit nakasuot man na pang civilian ay alam ko namang mga bodyguards ni Gavin na naka-escort sa kanila. Ibubuka ko na sana ang bibig upang magtanong ngunit naunahan lang ako ni Donita. Sa sasakyan na raw kayo maghintay kay Senator. Naglahad siya ng palad. Pahiram ako ng susi ng sasakyan mo dahil gagala pa kami ni Ate Susan para humanap ng mamahalin. Ha? Bakit pa kayo gagala? Sumama na kayo sa amin para sa early dinner. Hindi na. Nagkausap na kami ni Ate Susan. May ibang lakad kami at saka family dinner niyan 3. Napatingin na ako kay Ate Susan. Tumango lang siya. Pero, sige na, Day. Nang makaramdam naman si Colton na isang kompletong pamilya. Nagbaba ko ng tingin sa anak, nakatingala lang siya sa akin at halatang naghihintay sa magiging desisyon ko. Sumuko na ako't dinukot ang susi mula sa bulsa ng suot na high-waist jeans. Iniabot ko to kay Donita na kagad naman niyang tinanggap. O siya, hintayin mo ng fafa mo ni Colton. Mahina niyang kinurot ang kabilang pisngi ni Colton. Bye baby boy, be a cupid for your parents later, okay? Bye Tita Donita. Si Colton na napahaplos pa sa sariling pisngi. Say goodbye to your Ate Susan too, utos ko. Bye Ate Susan. Nang makaalis ang dalawa, giniyan naman kaming dalawa ni Colton ng mga bodyguards ni Gavin sa kanyang sasakyan. Pumasok na kami sa loob ng BMW at naupo. Nasa driver seat na kaupong kanyang driver na pamilyar sa akin. Para ako nitong dinala sa nakaraan kahit na alam ko naman na hindi na itong dating BMW na lagi kong sinasakyan nung naging kami pa ni Gavin. Binalingan ako ng katabi kong si Colt. Hinagod kong likod niya. Mabuti at nalagyan na ni Ate Susan ng maliit na bimpo. I thought basketball ang lalaruin niyo. We also played basketball but then it got boring so we played another sport. And then another and then lastly, Tati and Uncle Max decided to play tennis. They're both so good. I want to be like them when I grow up. Guwapo, smart and good with sports. Pagdadaldal niya. You don't think you are guwapo? Tukso ko. Napaisip pa siya ng ilang segundo. Maybe. Tati is guwapo and we look alike so maybe I am guwapo too. Ginala niyang tingin sa loob ng sasakyan. Ang bilis talagang magbago ng atensyon niya. Is this your first time to ride on Tati's car, Nanay? Yes, anak. I've ridden on it many times now. I even lost counts. Mahina ako natawa dahil sa siglang pinapakita ng anak. One time, Tatay drove really fast. Bahagya ako natigilan. Your tatay was the one who drove the car, not his driver? Mabilis ang ginawa niyang pagtango. Yes, it was really super fast. So cool. Nagiba ng timpla ko dahil sa kanyang revelasyon. Your tatay drove the car really fast? Pagkaklaro ko sa maingat na tono. Hindi sumasang-ayon sa naging asal ni Gavin. Paano na lang kung naaksidente sila at nakasakay pa sa kanya anak namin. Well, he only did it because someone was following us. Depensa naman ni Colton. Siguro nahimigan ng pagkadismay ako. Some guy with a big camera. Nanlamig ako bigla sa huli niyang sinabi. Hindi kaya sinundan sila ng reporter o taga-media? Hinila ni Colton ang laylayan ng suot kong floral off-shoulder blouse upang makuha ang aking atensyon. Napansin niya sigurong pagiging tulala ko na. Please, don't be mad at tatay. He only did it because he was pissed off at the man with the camera. Inayos ko ng itsura at banay siya tinignan para iparating na hindi naman ako galit. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Pumasok na sa laban talaga namang napaka-presko ng si Gavin. Kagad na namayaning mabangong perfume niya sa loob ng sasakyan. Kulay gray v-neck shirt ng suit niya at faded jeans. Hindi na tala nagbago ang casual fashion style niya. Sorry for waiting, aniya, nang maupo sa tabi ni Colton. Pinagitnaan na namin ng anak. Okay lang, hindi naman kami masyadong matagal na naghintay. Sabi ko, sinulyapan niya ang driver. Petrol Palace, June. Tinanguan siya nito at pinandar ng sasakyan.
Habang nasa daan kami ay inabala ko naman ang sarili sa pag-iisip. Noong una pa lang alam ko magiging komplikado ng sitwasyon namin. Nangangamba ako sa magiging kahihinatnan na lahat. Sa magiging reaksyon ng publiko kapag nalaman nila ang naging bawal na relasyon namin ni Gavin noon at ang naging bunga nito. Nag-aalala ako sa magiging epekto nito sa aming lahat, lalong-lalo na kay Colton.